Kabanata 27, Magagawa mo akong linisin. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 8 versikulo 2 hanggang 4, Mateo Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 8, Mateo Kapitulo 9 versikulo 32 hanggang 34, Marcos Kapitulo 1 versikulo 40 hanggang 45, Marcos Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 12, Lucas Kapitulo 5 versikulo 12 hanggang 28. Sa lahat ng sakit na kilala sa silangan ng ketong ang pinakakinatatakutan. Ang walang lunas at nakakahawa nitong katangian, at ang kakilakilabot na epekto nito sa mga biktima nito, ay pumuno sa pinakamatapang na takot. Sa mga Hudyo ito ay itinuturing na isang paghatol dahil sa kasalanan, at sa makatuwid ay tinawag na, ang hampas, ang daliri ng Diyos. Malalim ang ugat, hindi maalis, nakamamatay, ito ay tiningnan bilang isang simbolo ng kasalanan. Sa pamamagitan ng ritual na batas, ang ketungin ay binibigkas na marumi. Tulad ng isang patay na, siya ay isinara sa labas ng mga tahanan ng mga tao. Anuman ang kanyang hinawakan ay hindi malinis. Ang hangin ay nadumihan ng kanyang hininga. Ang isa na pinaghihinalaang may sakit ay dapat magharap sa mga pari, na siyang magsusuri at magpapasya sa kanyang kaso. Kung ipahayag na isang ketungin, siya ay nahiwalay sa kanyang pamilya, nahiwalay sa kongregasyon ng Israel, at napapahamak na makisama sa mga yaong lamang din na naghihirap. Ang batas ay hindi nababaluktot sa pangangailangan nito. Kahit na ang mga hari at pinuno ay hindi exempted. Ang isang monarko na inatake ng kakilakilabot na sakit na ito ay dapat isuko ang setro, at tumakas mula sa lipunan. Malayo sa kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak, ang ketungin ay dapat dalhin ang sumpa ng kanyang karamdaman. Obligado siyang ilathala ang sarili niyang kapahamakan, punitin ang kanyang mga kasuotan, at patunugan ang alarma, na nagbabala sa lahat na tumakas mula sa kanyang maruming presensya. Ang sigaw, marumi, marumi, na nagmumula sa malungkot na tono mula sa malungkot na pagkatapon, ay isang senadoryas na narinig na may takot at pagkasuklom. Sa rehiyon ng ministeryo ni Kristo, marami sa mga nagdurusa ang mga ito, at ang balita ng kanyang gawain ay nakarating sa kanila, na nagpapasiklab ng ningning ng pag-asa. Ngunit mula noong mga araw ni Eliseo na propeta, ang gayong bagay ay hindi pa nakilala bilang paglilinis ng isang taong nagkaroon ng sakit na ito. Hindi sila nang ahas na umasa na gagawin ni Jesus para sa kanila ang hindi niya ginawa para sa sinumang tao. May isa, gayunpaman, na sa puso ay nagsimulang umusbong ang pananampalataya. Ngunit hindi alam ng lalaki kung paano maabot si Jesus. Dahil hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa lalaki, paano niya may haharap ang kanyang sarili sa manggagamot? At nagtanong siya kung pagagalingan siya ni Kristo. Siya ba ay yumuko upang mapansin ang isang pinaniniwalaang nagdurusa sa ilalim ng paghatol ng Diyos? Hindi ba siya, tulad ng mga pariso, at maging ng mga manggagamot, ay susumpa sa kanya, at babalaan siya na tumakas mula sa pinagmumula ng mga tao? Naisip niya ang lahat ng sinabi sa kanya tungkol kay Jesus. Walang sinumang humingi ng kanyang tulong ang tinalikuran. Ang kahabag-habag na tao ay nagpasya na hanapin ang tagapagligtas. Bagamat sarhan sa labas ng mga lungsod, maaaring makatawid siya sa kanyang landas sa ilang daan sa mga kalsada sa bundok, o matagpuan siya habang nagtuturo siya sa labas ng mga bayan. Ang mga paghihirap ay malaki, ngunit ito lamang ang kanyang pag-asa. Ang ketungin ay ginagabayan sa tagapagligtas. Si Jesus ay nagtuturo sa tabi ng lawa, at ang mga tao ay nagtipon sa palibot niya. Nakatayo sa malayo, ang ketungin ay nakakuha ng ilang salita mula sa mga labi ng tagapagligtas. Nakita niya siya na ipinatong ang kanyang mga kamay sa may sakit. Nakita niya ang payle, bulag, paralitiko, at yaong mga namamatay sa iba't ibang karamdaman na bumangon sa kalusugan, pinupuri ang Diyos para sa kanilang pagliligtas. Lumalakas ang pananampalataya sa kanyang puso. Siya ay lumalapit ngunit papalapit pa rin sa natipon na karamihan. Ang mga paghihigpit na iniatang sa kanya, ang kaligtasan ng mga tao, at ang takot na kung saan ang lahat ng tao ay tumingin sa kanya ay nakalimutan. Iniisip lamang niya ang pinagpalang pag-asa ng kagalingan. Siya ay isang kasuklam-suklam na panoorin. Ang sakit ay gumawa ng nakakatakot na pagpasok, at ang kanyang nabubulok na katawan ay kakilakilabot na tingnan. Nang makita siya ay napabalik ang mga tao sa takot. Nagsisiksikan sila sa isa't isa sa kanilang pananabik na makatakas mula sa pakikipag-ugnayan sa kanya.
Sinubukan ng ilan na pigilan siya na lumapit kay Jesus, ngunit walang kabuluhan. Hindi niya sila nakikita o naririnig. Ang kanilang mga ekspresyon ng pagkamuhi ay nawala sa kanya. Tanging ang anak ng Diyos ang nakikita niya. Naririnig niya lamang ang tinig na nagsasabi ng buhay sa mga naghihingalo. Sa pagpindot kay Jesus, lumuhad siya sa kanyang paanan kasama ang sigaw, "Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong linisin." Sumagot si Jesus, "Gagawin ko, maging malinis ka," at ipinatong ang kanyang kamay sa kanya. Mateo Kapitulo 8 versikulo 3, RV. Kaagad na lumipas ang pagbabago sa ketungin. Ang kanyang laman ay naging malusog, ang mga ugat ay sensitibo, ang mga kalamnan ay matigas. Ang magaspang, nangangalistis na ibabaw na kakaiba sa ketong ay naglaho, at ang isang malambot na kinang, tulad ng sa balat ng isang malusog na bata, ay pumalit dito. Inutusan ni Jesus ang lalaki na huwag ipaalam ang gawaing ginawa, ngunit kaagad na iharap ang kanyang sarili na may handog sa templo. Ang gayong pag-aalay ay hindi matatanggap hanggat hindi nasusuri ng mga pari at naipahayag na ang lalaki ay ganap na wala sa sakit. Kahit na ayaw nilang gawin ang serbisyong ito, hindi nila maiiwasan ang pagsusuri at desisyon ng kaso. Ipinakikita ng mga salita ng banal na kasulatan kung anong pagkaapurahan ng ipinag-utos ni Kristo sa tao ang pangangailangan ng katahimikan at agarang pagkilos. Mahigpit niyang pinagbilinan siya, at kaagad siyang pinaalis, at sinabi sa kanya, "Huwag kang magsalita ng anuman sa kanino man, kundi humayo ka, magpakita ka sa saserdote, at maghandog para sa iyong paglilinis ng mga bagay na iniutos ni Moises, bilang patuto sa kanila." Kung nalaman ng mga saserdote ang mga katotohanan tungkol sa pagpapagaling ng ketungin, ang kanilang pagkamuhi kay Kristo ay maaaring humantong sa kanila na maghatol ng hindi tapat na hatol. Nais ni Jesus na iharap ng lalaki ang kanyang sarili sa templo bago pa man umabot sa kanila ang anumang alingaw-ngaw tungkol sa himala. Sa gayon ang isang walang kinikilingan na pasya ay maaaring matiyak, at ang naibalik na ketungin ay pahihintulutan na muling makiisa sa kanyang pamilya at mga kaibigan. May iba pang mga bagay na nakita ni Kristo sa pag-uutos ng katahimikan sa lalaki. Alam ng tagapagligtas na ang kanyang mga kaaway ay laging naghahangad na limitahan ang kanyang gawain, at ilayo ang mga tao sa kanya. Alam niya na kung ang pagpapagaling ng ketungin ay maingay sa ibang bansa, ang iba pang mga nagdurusa ng kakilakilabot na sakit na ito ay magsisisiksikan sa paligid niya, at ang sigaw ay lalakas na ang mga tao ay mahahawa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Marami sa mga ketungin ang hindi gumamit ng kaloob na kalusugan para gawin itong pagpapala sa kanilang sarili o sa iba. At sa pamamagitan ng pag-akit sa mga ketungin tungkol sa kanya, magbibigay siya ng pagkakataon para sa paratang na sinisira niya ang mga paghihigpit ng batas ng ritual. Sa gayon ang kanyang gawain sa pangangaral ng ebanghelyo ay mahahadlangan. Ang pangyayari ay nagbigay katwiran sa babala ni Kristo. Maraming tao ang nakasaksi sa pagpapagaling ng ketungin, at sabik silang malaman ang desisyon ng mga pari. Nang bumalik ang lalaki sa kanyang mga kaibigan, nagkaroon ng matinding pananabik. Sa kabila ng pag-iingat ni Jesus, ang lalaki ay hindi na gumawa ng karagdagang pagsisikap na itago ang katotohanan ng kanyang pagpapagaling. Talagang imposibleng itago ito, ngunit inilathala ng ketungin ang bagay sa ibang bansa. Sa pag-iisip na ang kahinhinan lamang ni Jesus ang nagtakda ng paghihigpit na ito sa kanya, naglibot siya sa pagpapahayag ng kapangyarihan nitong dakilang manggagamot. Hindi niya naunawaan na ang bawat gayong pagpapakita ay naging mas determinado ang mga pari at matatanda na lipulin si Jesus. Nadama ng naibalik na tao na ang biyaya ng kalusugan ay napakahalaga. Siya ay nagalak sa sigla ng pagkalalaki, at sa kanyang pagpapanumbalak sa kanyang pamilya at lipunan, at nadama na imposibleng pigilin ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa manggagamot na nagpagaling sa kanya. Ngunit ang kanyang pagkilos sa paglalagablab sa ibang bansa ay nagbunga ng paghadlang sa gawain ng tagapagligtas. Ito ay naging dahilan upang ang mga tao ay dumagsa sa kanya sa napakaraming tao kung kaya't napilitan siya ng ilang panahon na itigil ang kanyang mga gawain. Ang bawat gawain ng ministeryo ni Kristo ay napakalawak sa layunin nito. Naintindihan nito ang higit sa nakikita sa mismong gawa. Kaya sa kaso ng ketungin, habang naglilingkod si Jesus sa lahat ng lumalapit sa kanya, hinanggad niyang pagpalain ang mga hindi lumapit. Habang hinihila niya ang mga maniningil ng buwis, ang mga pagano, at ang mga Samaritano,
hinanggad niyang maabot ang mga saserdote at mga guro na kinulong ng pagtatangi at tradisyon. Hindi niya iniwan na hindi sinubukan ang paraan kung saan maaaring maabot sila. Sa pagpapadala ng gumaling na ketungin sa mga pari, binigyan niya sila ng isang patuto na kinakalkula upang alisin sa sandata ang kanilang mga pagtatangi. Iginiit ng mga pariso na ang turo ni Kristo ay salungat sa batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang kanyang tagubilin sa nilinis na ketungin na maghandog ng isang handog ayon sa batas ay pinabulaanan ang paratang na ito. Ito ay sapat na patuto para sa lahat ng gustong kumbansihin. Ang mga pinuno sa Jerusalem ay nagpadala ng mga espesyaliya upang humanap ng ilang dahilan para ipapatay si Kristo. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng katibayan ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, ng kanyang paggalang sa batas, at ng kanyang kapangyarihang magligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Sa gayon siya ay nagpatutuo tungkol sa kanila, ginagantihan nila ako ng masama sa kabutihan, at pagkapuot sa aking pag-ibig. Awit Kapitulo 109 versikulo 5, Siya na nasa bundok ay nagbigay ng utos, ibigin mo ang iyong mga kaaway, siya mismo ang nagpakita ng simulain, na hindi nagsalin ng masama sa kasamaan, o panlalait sa panlalait, kundi pagpapala. Mateo Kapitulo 5 versikulo 44, Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9. Ang parehong mga pari na humatol sa ketungin sa pagpapatapon ay nagpapatunay sa kanyang pagpapagaling. Ang pangungusap na ito, na binibigkas at nakarehistro sa publiko, ay isang nakatayong patuto para kay Kristo. At habang ang gumaling na lalaki ay naibalik sa kongregasyon ng Israel, sa sariling katiyakan ng mga saserdote na walang bahid ng sakit sa kanya, siya mismo ay isang buhay na saksi para sa kanyang tagapagbigay. Masayang iniharap niya ang kanyang handog, at dinakila ang pangalan ni Jesus. Ang mga pari ay kumbinsido sa banal na kapangyarihan ng tagapagligtas. Binigyan sila ng pagkakataong malaman ang katotohanan at pakanabangan ng liwanag. Tinanggihan, ito ay lilipas, hindi na babalik. Sa marami ang liwanag ay tinanggihan, gayon may hindi ibinigay ng walang kabuluhan. Maraming mga puso ang naantig na sa loob ng ilang panahon ay hindi nagbigay ng tanda. Sa panahon ng buhay ng tagapagligtas, ang kanyang misyon ay tila humihingi ng kaunting tugon ng pagmamahal mula sa mga pari at guro, ngunit pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Isang malaking pulutong ng mga pari ang masunurin sa pananampalataya. Gawa Kapitulo 6 versikulo 7. Ang gawain ni Kristo sa paglilinis ng ketungin mula sa kanyang kakilakilabot na sakit ay isang paglalarawan ng kanyang gawain sa paglilinis ng kaluluwa mula sa kasalanan. Ang lalaking lumapit kay Jesus ay puno ng ketong. Ang nakamamatay na lason nito ay tumagos sa kanyang buong katawan. Sinikap ng mga alagad na pigilan ang kanilang guro na hawakan siya, sapagkat ang humipon ng isang ketungin ay naging marumi. Ngunit sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ketungin, si Jesus ay hindi nakatanggap ng karumihan. Ang kanyang paghipo ay nagbigay ng kapangyarihang nagbibigay buhay. Nalinis ang ketong. Gayon din ang ketong ng kasalanan, malalim ang ugat, nakamamatay, at imposibleng linisin ng kapangyarihan ng tao. Ang buong ulo ay may sakit, at ang buong puso ay nanghihina. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan doon, kundi mga sugat, at mga pasa, at nabubulok na mga sugat. Isayas Kapitulo 1 versikulo 5, 6. Ngunit si Jesus, pagdating upang manirahan sa sangkatauhan, ay hindi tumatanggap ng polusyon. Ang kanyang presensya ay may nakapagpapagaling na birtud para sa makasalanan. Ang sinumang magpapatira pa sa kanyang paanan, na magsasabi ng may pananampalataya, Panginoon, kung ibig mo, ay liwinisin mo ako, ay makakarinig ng sagot, gagawin ko, maging malinis ka. Mateo Kapitulo 8 versikulo 2, Fres, RV. Sa ilang pagkakataon ng pagpapagaling, hindi kaagad ibinigay ni Jesus ang pagpapalang hinihiling. Ngunit sa kaso ng ketong, sa lalong madaling panahon ng apela ay ginawa at ito ay ipinagkaloob. Kapag nananalangin tayo para sa mga pagpapala sa lupa, maaaring maantala ang sagot sa ating panalangin, o maaaring magbigay sa atin ang Diyos ng iba kaysa sa hinihiling natin, ngunit hindi ganoon kapag humingi tayo ng kaligtasan mula sa kasalanan. Kalooban niya na linisin tayo mula sa kasalanan, gawin tayong mga anak niya, at bigyan tayo ng kakayahang mamuhay ng banal. Si Kristo ay, ibinigay ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan,
upang tayo ay mailigtas niya sa kasalukuyang masamang mundo, ayon sa kalooban ng Diyos at ating Ama. Galatia Kapitulo 1 versikulo 4. At, ito ang pananalig na taglay natin sa Kanya, na kung tayo ay humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya, at kung nalalaman nating dinirinig niya tayo, anuman ang ating hingin, nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang hiniling natin sa Kanya. Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 14-15. Kung ating ipinahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at lilinisin tayo sa lahat ng kalikwan. Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Sa pagpapagaling ng paralitiko sa Capernaum, muling itinuro ni Kristo ang parehong katotohanan. Ito ay upang ipakita ang kanyang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan na ginawa ang himala. At ang pagpapagaling ng paralitiko ay naglalarawan din ng iba pang mahahalagang katotohanan. Puno ito ng pag-asa at pampatibay loob, at mula sa pagkakaugnay nito sa mapanghamak na mga pariso ay mayroon din itong aral ng babala. Gaya ng ketungin, ang paralitikong ito ay nawalan ng pag-asa na gumaling. Ang kanyang karamdaman ay bunga ng isang buhay ng kasalanan, at ang kanyang mga pagdurusa ay pinahirapan ng pagsisisi. Matagal na siyang nag-apela sa mga pariso at mga doktor, umaasa na mapawi ang pagdurusa sa isip at pisikal na sakit. Ngunit malamig nilang sinabing siya ay walang lunas, at pinabayaan siya sa poot ng Diyos. Itinuring ng mga pariso ang kapigatian bilang isang katibayan ng hindi kaluguran ng Diyos, at inilayo nila ang kanilang sarili sa mga may sakit at nangangailangan. Ngunit kadalasan ang mga mismong ito na nagtaas ng kanilang sarili bilang banal ay higit na nagkasala kaysa sa mga nagdurusa na kanilang hinatulan. Ang paralisadong lalaki ay ganap na walang magawa, at, nang makitang walang pag-asa ng tulong mula sa anumang quarter, siya ay nalubog sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay narinig niya ang mga kamangha-manghang gawa ni Jesus. Sinabi sa kanya na ang iba ay makasalanan at walang magawa gaya ng kanyang pinagaling, kahit na ang mga ketungin ay nalinis na. At hinimok siya ng mga kaibigan na nagulat ng mga bagay na ito na maniwala na siya rin ay gagaling kung siya ay madala kay Jesus. Ngunit nahulog ang kanyang pag-asa nang maalala niya kung paano dinala sa kanya ang sakit. Natakot siya na hindi siya matitiis ng dalisay na manggagamot sa kanyang presensya. Gayunpaman, hindi pisikal na pagpapanumbalik ang kanyang ninanais kundi kaganhawahan mula sa pasanin ng kasalanan. Kung makikita niya si Jesus, at makatanggap ng katiyakan ng kapatawaran at kapayapaan sa langit, magiging kontento na siya sa buhay o mamatay, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sigaw ng taong naghihingalo ay, "O ako naway mapunta sa kanyang harapan." Walang oras na mawala, ang kanyang nasasayang na laman ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabulok. Nakiusap siya sa kanyang mga kaibigan na buhatin siya sa kanyang higaan kay Jesus, at ito ay malugod nilang ginawa. Ngunit napakasiksik ng mga tao na nagtipon sa loob at paligid ng bahay kung saan naruroon ang tagapagligtas, na imposibleng maabot siya ng may sakit at ng kanyang mga kaibigan, o kahit na marinig ang kanyang tinig. Nagtuturo si Jesus sa bahay ni Pedro. Ayon sa kanilang kaugalian, ang kanyang mga disipulo ay nakaupo malapit sa kanya, at, mayroong mga pariso at mga guro ng batas na nanggakaupo, na nagsilabas sa bawat bayan ng Galilea, at Judea, at Jerusalem. Ang mga ito ay dumating bilang mga especialía, na naghahanap ng paratang laban kay Jesus. Sa labas ng mga opisyal na ito ay dumagsa ang masasamang tao, ang sabik, ang magalang, ang mausisa, at ang hindi naniniwala. Kinatawan ng iba't ibang nasyonalidad at lahat ng antas ng lipunan. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay naruroon upang magpagaling. Ang espiritu ng buhay ay bumalat sa kapulungan, ngunit hindi naunawaan ng mga pariso at mga doktor ang presensya nito. Wala silang nadama na pangangailangan, at ang pagpapagaling ay hindi para sa kanila. Binusog niya ng mabubuting bagay ang nagugutom, at ang mayaman ay pinaalis niyang walang dala. Lucas Kapitulo 1 versikulo 53. Muli at muli ang mga may dala ng paralitiko ay sinubukang itulak ang kanilang daan sa karamihan, ngunit walang kabuluhan. Ang taong may sakit ay tumingin sa paligid niya sa hindi maipaliwanag na dalamhati. Kung napakalapit na ng inaasam-asam na tulong, paano niya maaalis ang pag-asa? Sa kanyang mungkahi, dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa tuktok ng bahay at, sinira ang bubong, ibinaba siya sa paanan ni Jesus.
Naputol ang diskurso. Tiningnan ng tagapagligtas ang malungkot na mukha, at nakita ang nagsusumamo na mga mata na nakatutok sa kanya. Naunawaan niya ang kaso, inilapit niya sa kanyang sarili ang naguguluhan at nag-aalinlang ang espiritu. Habang nasa bahay pa ang paralitiko, dinala ng tagapagligtas ang kanyang konsensya. Nang magsisi siya sa kanyang mga kasalanan, at maniwala sa kapangyarihan ni Jesus na pagalingin siya, ang nagbibigay buhay na mga awa ng tagapagligtas ang unang nagpala sa kanyang nananabik na puso. Nakita ni Jesus ang unang kislap ng pananampalataya na lumago sa isang paniniwala na siya ang tanging katulong ng makasalanan, at nakita niya itong lumakas sa bawat pagsisikap na lumapit sa kanyang presensya. Ngayon, sa mga salitang parang musika sa pandinig ng nagdurusa, sinabi ng tagapagligtas, "Anak, lumakas ka, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad sa iyo." Ang pasanin ng kawalan ng pag-asa ay gamulong mula sa kaluluwa ng taong may sakit. Ang kapayapaan ng pagpapatawad ay nakasalalay sa kanyang espiritu, at nagniningning sa kanyang mukha. Ang kanyang pisikal na sakit ay nawala, at ang kanyang buong pagkatao ay nabago. Ang walang magawang paralitiko ay gumaling. Ang nagkasala ay pinatawad. Sa simpleng pananampalataya ay tinanggap niya ang mga salita ni Jesus bilang biyaya ng bagong buhay. Hindi na siya humiling ng karagdagang kahilingan, ngunit nakahiga sa masayang katahimikan, masyadong masaya para sa mga salita. Ang liwanag ng langit ay nagliwanag sa kanyang mukha, at ang mga tao ay tumingin ng may pagkamangha sa tanawin. Ang mga rabay ay nananabik na naghintay upang makita kung anong disposisyon ang gagawin ni Kristo sa kasong ito. Naalala nila kung paano humingi ng tulong ang lalaki sa kanila, at tinanggihan nila siya ng pag-asa o pakikiramay. Hindi nasisiyahan dito, ipinahayag nila na siya ay nagdurusa sa sumpa ng Diyos para sa kanyang mga kasalanan. Ang mga bagay na ito ay sariwa sa kanilang isipan nang makita nila ang may sakit na lalaki sa harap nila. Minarkahan nila ang interes ng lahat na nanunood ng eksena, at nakaramdam sila ng matinding takot na mawala ang kanilang sariling impluwensya sa mga tao. Ang mga dignitaryo na ito ay hindi nagpalitan ng mga salita, ngunit sa pagtitig sa mukha ng isa't isa ay nabasa nila ang parehong kaisipan sa bawat isa, na may dapat gawin upang mahuli ang agos ng damdamin. Ipinahayag ni Jesus na ang mga kasalanan ng paralitiko ay pinatawad na. Nahuli ng mga pariso ang mga salitang ito bilang kalapastanganan, at inisip nila na may haharap nila ito bilang isang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. Sinabi nila sa kanilang mga puso, siya ay namumusong. Sinong makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa isa, sa makatuwid bagay ang Diyos. Marcos Kapitulo 2 versikulo 7. Itinuon ang kanyang sulyap sa kanila, sa ilalim kung saan sila natakot, at umatras. Sinabi ni Jesus, bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alin ang lalong madaling sabihin, ipinatatawad na sa iyo ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, bumangon ka, at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sabi niya, nabamaling sa paralitiko, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. Pagkatapos, siya na dinala sa isang basura kay Jesus ay bumangon sa kanyang mga paa na may pagkalastiko at lakas ng kabataan. Ang dugong nagbibigay buhay ay tumatagos sa kanyang mga ugat. Bawat organ ng kanyang katawan ay bumubulusok sa biglaang aktibidad. Ang ningning ng kalusugan ay nagtagumpay sa pamumutlan ng papalapit na kamatayan. At pagdakay bumangon siya, binuhat ang higaan, at lumabas sa harap nilang lahat, anopat silang lahat ay namangha, at niluwalhati ang Diyos, na nangagsasabi, kailanman ay hindi natin nakitang ganito. O, kahangahangang pag-ibig ni Kristo, yumuyuko upang pagalingin ang may kasalanan at ang nagdadalamhati. Ang pagka-Diyos ay nagdalamhati at nagpapaginhawa sa mga sakit ng naghihirap na sangkatauhan. O, kamanghamanghang kapangyarihan na ipinakita sa mga anak ng tao. Sino ang maaaring mag-alinlangan sa mensahe ng kaligtasan? Sino ang makakabawas sa awa ng isang mahabaging manunubos? Nangangailangan ito ng walang anuman kundi ang malikhaing kapangyarihan upang maibalik ang kalusugan sa nabubulok na katawan na iyon. Ang parehong tinig na nagsalita ng buhay sa tao na nilikha mula sa alabok ng lupa ay nagsalita ng buhay sa namamatay na paralitiko. At ang parehong kapangyarihan na nagbigay buhay sa katawan ay nagpabago sa puso. Siya na sa nilikha ay, nagsalita, at ito nga, na, nagutos, at ito ay tumindig.
Awit Kapitulo 33 versikulo 9, ay nagsalita ng buhay sa kaluluwang patay sa mga pagsuwi at kasalanan. Ang pagpapagaling ng katawan ay isang katibayan ng kapangyarihan na nagpabago sa puso. Inatasan ni Kristo ang paralitiko na bumangon at lumakad, upang inyong malaman, sabi niya, na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Ang paralitiko ay natagpuan kay Kristo na nagpapagaling. Para sa kaluluwa at katawan. Ang espiritual na pagpapagaling ay sinundan ng pisikal na pagpapanumbalik. Ang araling ito ay hindi dapat palampasin. Sa ngayon ay libo-libo ang dumaranas ng pisikal na sakit, na, tulad ng paralitiko, ay nananabik sa mensahe, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Ang pasanin ng kasalanan, kasama ang kaguluhan at hindi nasisiyahang mga pagnanasa, ay ang pundasyon ng kanilang mga karamdaman. Hindi sila makakahanap ng kaginhawaan hanggang sa makarating sila sa tagapagpagaling ng kaluluwa. Ang kapayapaang siya lamang ang makapagbibigay, ay magbibigay sigla sa isip, at kalusugan sa katawan. Dumating si Jesus upang sirain ang mga gawa ng dyablo. Nasa kanya ang buhay, at sinabi niya, ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay, at upang magkaroon sila nito ng higit na sagana. Siya ay isang espiritong nagbibigay buhay. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 8, Juan Kapitulo 1 versikulo 4, alas 10, Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 45. At mayroon pa rin siyang kapangyarihang nagbibigay buhay tulad noong sa lupa, pinagaling niya ang may sakit, at nagsalita ng kapatawaran sa makasalanan. Pinatatawad niya ang lahat ng iyong mga kasamaan, ginagaling niya ang lahat ng iyong mga karamdaman. Awit Kapitulo 103 versikulo 3. Ang epekto na ginawa sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapagaling ng paralitiko ay parang nabuksan ng langit, at inihayag ang mga kaluwalhatian ng mas mabuting mundo. Habang ang taong gumaling ay dumaan sa maraming tao, binabasbasan ang Diyos sa bawat hakbang, at dinadala ang kanyang pasanin na parang bigat ng isang balahibo, ang mga tao ay bumagsak upang bigyan siya ng puwang, at ang mga mukha na may takot ay tumitig sa kanya, bumubulong, mahina sa kanilang mga sarili. Nakakita tayo ng mga kakaibang bagay ngayon. Ang mga pariso ay pipi sa pagkamangha at nalulula sa pagkatalo. Nakita nila na wala ng pagkakataon para sa kanilang paninibugho na mag-alab ang karamihan. Ang kahangahangang gawaing ginawa sa taong kanilang ibinigay sa galit ng Diyos ay labis na humanga sa mga tao na ang mga rabay ay nakalimutan sa panahong iyon. Nakita nila na si Kristo ay nagtataglay ng isang kapangyarihan na kanilang iniukol sa Diyos lamang, gayunman ang magiliw na dignidad ng kanyang paraan ay kapansin-pansing kabaligtaran sa kanilang sariling mapagmataas na tindig. Sila ay nataranta at napahiya, na kinikilala, ngunit hindi ipinagtapat, ang presensya ng isang nakatataas na nilalang. Ang mas malakas na katibayan na si Jesus ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, mas matatag nilang ibinaon ang kanilang sarili sa kawalan ng pananampalataya. Mula sa tahanan ni Pedro, kung saan nakita nila ang paralitiko na naibalik sa pamamagitan ng kanyang salita, umalis sila upang mag-imbento ng mga bagong pokana para sa pagpapatahimik sa anak ng Diyos. Ang sakit sa katawan, gaano man kalubha at malalim, ay pinagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, ngunit ang sakit ng kaluluwa ay humawak ng mas mahigpit sa mga pumikit ng kanilang mga mata laban sa liwanag. Ang ketong at palsy ay hindi gaanong kaila-hilakbot bilang pagkapanatiko at kawalan ng pananampalataya. Sa tahanan ng pinagaling na paralitiko ay nagkaroon ng malaking kagalakan nang siya ay bumalik sa kanyang pamilya, dala-dala ang higon kung saan siya ay dahan-daang dinadala mula sa kanilang harapan ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas. Nagtipon sila sa paligid na may mga luhas sa kagalakan, halos hindi manggahas na paniwalaan ang kanilang mga mata. Tumayo siya sa harap nila sa buong sigla ng pagkalalaki. Ang mga bisig na iyon na nakita nilang walang buhay ay mabilis na sumunod sa kanyang kalooban. Ang laman na kanina ay nanliit at may tingga ay sariwa at namumula na. Naglakad siya ng may matatag at malayang hakbang. Ang kagalakan at pag-asa ay nakasulat sa bawat linya ng kanyang mukha, at isang pagpapahayag ng kadalisayan at kapayapaan ang pumalit sa mga marka ng kasalanan at pagdurusa. Ang masayang pasasalamat ay umakyat mula sa tahanan na iyon, at ang Diyos ay niluwalhati sa pamamagitan ng kanyang anak, na nagpanumbalik ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa, at ng lakas sa isang nasaktan.
Ang lalaking ito at ang kanyang pamilya ay handang ailay ang kanilang buhay para kay Jesus. Walang alinlangan na lumabo ang kanilang pananampalataya, walang di paniniwala ang nakasire sa kanilang katapatan sa kanya na nagdala ng liwanag sa kanilang madilim na tahanan. Dito nagtatapos ang Kabanata 27. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.